Okay, nagbabalik ang Love ni Mr. Love ni Mrs. at kasama natin ngayon si IC, ang bumihag sa puso ng kanyang boyfriend ng kanyang kapatid na si Emily, hindi ba? Alright, tatay, kasama rin natin ngayon sa studio si Dr. Lilian Wajong para tulungan po tayo at ang ating mga bisita para kung meron tayong mga katanungan na nahihirapan tayong hanapan ng kasagutan, matutulungan tayo ni Doktora. Tsaka para magabayan din ang ating mga bisita kung ano bang mga dapat din ang gawin. Isa-summarize ko lang sandali, honey, no? Okay. So, kasi si Emily, may boyfriend, nag-Japan si Emily, naiwan yung boyfriend. Pagkaiwan ni Emily sa kanyang boyfriend, napunta sa kanyang kapatid ni si IC. Yun ang pag-uusapan natin. Dahil simula noon, nung nalaman ni Emily na buntis ka na, umalis ka na sa pamamahay ng mami mo. Tapos hanggang ngayon, 2 years na kayong hindi pa rin nagkikita, hindi ba? 3? 3 years po. Ikwento mo sa amin, paano nangyari? Paano kayo naging malapit na ba kayo sa isa't isa ever since? Nung kung sila pa pong dalawa, turing ko na po talaga sa kanya, kuya ko po siya. Okay. Magkaibigan po. Oo. Ano nangyari? Nung pong umalis siya, papuntang Japan, kami lang po yung natira na lagi ko po siyang kasama. Bali, barkada po yung turing ko sa kanya. Kapag po magpapasama po akong punta sa mall o kaya manood ng sine, gano'n. So, honey, sa kwento niya, parang ang nangyari, na-develop ka. Ganun ba? Dahil halos kayo na ang nagkikita. Opo, halos po, araw-araw po, pasusundo po ako sa kanya pag may pupuntahan po kami. Okay naman po siya eh. Mabait naman po, kaya habang tumatagal po, yung parang napapalapin loob ko sa kanya. Oo. Pareho bang unti-unting nahuhulog ang loob ninyo sa isa't isa? O parang you can only speak for yourself na parang ako nararamdaman ko na unti-unti na nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi na parang kuya ang tingin ko, kundi parang mahal ko na siya. O nararamdaman mo na rin ba? Siyempre, mararamdaman mo rin naman sa kilos niya, diba? Kung parang kuya lang ang dating niya sa'yo o parang nag-iiba na rin? Hindi ko na po kasi naisip na gano'n eh. Basta yung nararamdaman ko po na parang talagang mahal ko na po siya kasi yun talagang feelings ko sa kanya parang naging dumating na sa sa point na mahal mo na siya. Opo. So, noong mga panahon na nagugustuhan mo na siya, hindi mo na naisip yung feelings ng kapatid mo? Parang, ano ba, masyado bang mabilis ang pangyayari na... Kasi po, busy na si ate nun eh. Halos... Nakakausap mo ba ang ate mo noon nung nasa Japan siya? Paminsan-minsan lang po. Minsan sa isang buwan kasi po, busy po siya sa trabaho niya. Magpapadala lang po ng pera sa amin kung kailangan. Yun lang. Sa madalit salita, nakonsensya ka ba? Oo. Guilty po talaga ako na ngayon po, pag po nakikita ko po siya, nagtatrabaho po siya tapos hindi niya po ako, yung nararamdaman ko po talaga na hindi niya po talaga ako mahal, na parang dumating po sa point na nakita ko po na pinipilit ko na lang po yung sarili ko sa kanya. Pero nararamdaman mo, si Jerwin, hindi ka naman niya ganong kamahal. Opo. Dati po, akala ko po mahal niya rin po ako na, yun pala po, habang tumatagal po, nararamdaman ko po na hindi pala, mali pala po yung expected ko sa kanya. Na kapatid lang po talaga paling... Hanggang sa ngayon ba, ganun ang nararamdaman mo? Sa ngayon po. Kaya po, pumunta po ako dito, pumayag po akong magpa-interview kasi po, gusto ko pong humingi ng tawad sa ate ko po, na baka sakali pong makita niya tong interview na to, gusto ko lang po sabihin sa kanya na humingi ako ng tawad sa mga ginawa ko na, yun nga po, sa nangyari po. Eto ba, somehow naplano mo ba to or talagang nangyari lang? Natukso kayo sa isa't isa? Nangyari lang po talaga. Na-develop lang po talaga yung feelings ko sa kanya na dumating po sa punto talagang gano'n. Tatay at mga kapuso, kasama po natin ngayon dito sa studio ang lalaking pinag-agawan po ng magkapatid na si IC at si Emily. Nandito po si Jerwin at syempre kasama rin yung kanilang anak.
na si JR. At malalaman po natin ang side niya sa pagbabalik po ng Love ni Mister? Love ni Mrs. Naiiba man